Kasalukuyang nasa rest house ni Torneo ang kapatid ko. Rest house? Hindi yun ang pinakabahay niya. Hindi. Pumupunta siya sa rest house niya tuwing ikalawang Sabado ng buwan. Once a month siyang pumupunta sa rest house niya kasama ang hostage niya? Oo. Medyo may pagka-weird yung ginagawa niya, no? Hindi. Itong ginagawa natin ang may pagka-weird. Ang dami kasi nakabantay sa front entrance, eh. A Cat in the Dark. Teka, ano ibig sabihin nito? Buhay pa sila. Sino may gawa nito? Mukhang nawalan sila ng malas sa isang tira lang. Sven, halika! Sa tingin ko nando sa taas yung kapatid ko! Si Black Cat. Ibaba mo yan! Bakit nandito ka na naman? Wag mo ako istorbohin. Hindi pwede. May mga utang akong kailangan bayaran. Ano kasi? Bata lang yan. Bakit mo yung ginagawa sa kanya? Mahawa ka! Pakawalan mo ang batang yan! Gagawin ko lang ang tungkulin ko. Oo nga pala. Alagang pusa ka nga pala ng Kronos. Dugo. Masyadong malakas ang amoy ng dugo. Ibaba mo yan. Kayo rin, ibaba niyo yung armas niyo at itaas niyo yung kamay niyo. Magandang gabi sa inyo. Malaking karangalan na magkaroon ng bisita dito sa mansyon. Sa wakas, dumating din ang Big Boss. Kaya lang masyado kayo mapanganib para maging mga ordinaryong bisita lang. Mapanganib kami. Pare-pareho lang tayo eh. Medyo may kadaldala ng isang ito Kakainin mo rin ang mga sinasabi mong yan. Medyo nakakalungkot nga lang dahil itidispatch namin kayo ng maaga. Pumutakan niyo! Bilis! Hindi! Huwag! Baka tamaan niyo si Eve! Alam ko na, si Black Cat yun. Kahit gaano karaming dagapan dumating, sa bandang huli magiging biktima lang sila ng aking obra maestra. Isang magdamag na ang nakakalipas. Pero bakit wala man lang sumusunod sa atin? Ano yan? Ba't ka nakasuot ng ganyan? Alam mo kasi, kahit magsaserve ka lang ng kape, kailangan presentable pa rin ang itsura mo. Ganito ang manners na isang totoong gentleman, Miss Elena. Ganun ba yun? Sige, gets ko na. Alam mo, Elena, sa tingin ko, ito na ang tamang oras para ipagtapat mo sa akin kung ano ang katotohanan. Wala na rin kwenta kahit ilihim mo. Dahil hindi mo siya tatawagin ng basta bata lang kung talagang kapatid mo nga siya. Isa pa, bakit pagtatangka ni Black Cat ang kapatid mo?
Malabo kung isipin, hindi ba? Bukod doon, nung sinabi mo sa akin na kinidnap siya ni Tornio, nagduda na ako agad. Alam ko kung sino ka. Ikaw ang mahusay na magnanakaw na si Rinslet Walker. Kung gano'n, nabuking mo na pala ako. Mahusay ka talaga, former International Bureau of Investigation Agent Sven Volfeed. So ngayon, ano ba talagang binabalak mong gawin? Kukunin ko yung bata. Kung hindi mo alam, isa siyang ultimate bioweapon. Anong sabi mo? Ultimate bioweapon? Pamilyar ba sa'yo ang term na nanotechnology? Oo naman, narinig ko na yun dati. Ang mga nanomachines ay mga engineering technology na gumagamit ng ultra-small robots na 1/1000th of a meter ang sukat. Ganun ang nanotechnology. Kung tutuusin, ginawa yon para gamutin ang mga sakit na wala ng lunas sa pamamagitan ng pag-iiba ng DNA at para makagawa ng bagong substances sa pamamagitan ng pag-iiba ng atomic compositions. Pero, Nabalitaan mo ba yung pagkasira ng isang military facility noong mga nakaraang taon? Naging usap-usapan din yon. kung hindi ako nagkakamali, yun nangyaring pagsabog ng isang ammunition storage. Mahigit 10,000 ang naging casualties. Isa talaga yung kakilakilabot na aksidente. Paano kung sabihin ko sa'yong hindi yun aksidente? Ano ka mo? Ang totoo kasi kagagawa ni Tornio ang aksidenteng yon. Ang motibo niya ay para nakawin ng nanotechnology na nakatago sa loob ng facility na yon. Pagkatapos, ibebenta niya bilang isang military weapon. Hindi ka panipaniwala. Napakaraming inosenteng buhay ang sinakripisyo niya ng dahil lang sa bagay na yun. Sandali, ibig sabihin? Oo. Yung ninakaw na nanotechnology ang ginamit nila para buuin ang ultimate bioweapon. Ang batang yun. Eve ang pangalan ng batang yun, hindi ba? Kung ganun, binabalak mo nakawin yung nanotechnology data. Ano, tama ba ako? Aba, syempre naman! Meron pa bang ibang magagawa ron bukod doon? Kapag sinoli ko na yung data sa militar, edi napakalaki ng reward na makukuha ko, hindi ba? Isipin mo, napakalaking pera nun, hindi ba? Oo, malaki nga. Uy, teka lang, saan ka pupunta? Bibili ng yo. Hindi na mainit. Oo nga pala, alagang pusa ka nga pala ng Kronos. Master Tornio, patawarin niyo po ako! Hindi na po ako uulit! Capital punishment ang kabayaran sa ginawa mong kasalanan. Oo, inaamin ko. Kasalanan ko nga dahil nakapasok dito yung dalawa. Pero sino naman na mag-aakala na pupunta rin pala sa rest house si Master Tornio si Blackat? Hindi lang pusa ang inaya mo makapasok. Nagpapasok ka rin dito ng 2 daga. Oo na, tama na yung kadaldalan mo, Flint. Ikaw naman lalaki kung gusto mo pang mabuhay, tumakbo ka na. Naiintindihan mo ba? Maglalaro tayo ng habulan. Kaya kung gusto mo pang mabuhay, simulan mo na ang pagtakbo mo. Eve, ikaw ang taya. Habulin mo siya. Ako ang hahabol sa kanya. Isa kang halimo at kailangan mong habulin ang biktima mo. Naiintindihan mo ba? Isa akong halimaw. Halimaw. Nakakaamoy ako ng dugo. Bakit, Eve? Ano bang problema? Bakit hindi mo pa siya tapusin? Hindi yun tama. Ah, Hindi siya ang tamang biktima. Hindi ko siya dapat tapusin. bilang isang sandata, sa palagay ko marami pa siyang kailangan matutunan. Pero dahil sa kakayahan niya mag-morph, ibig sabihin nun, umuusad pa rin tayo.
Konting panahon na lang ang hihintayin natin. Magiging kumpleto na siya. Ano nangyari dito? Tumabi kayo. Ano ginagawa mo? Bakit nandito ka? Bumalik ka na dun sa kwarto mo! Tumabi kayo. Sabi nang bumalik ka sa kwarto mo eh! Ah! Manang, 2 kahangyo. O, eto. Ano na kayang susunod kong gagawin? Hmm? Isa siyang ultimate bioweapon. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Hindi ako dapat mag-ingay. Sino ka? Ano yung sabi mo? Sino ka? Ha? Munting binibini. Ano naman ang ginagawa mo rito sa ganitong lugar? Isa akong halimaw. Huh? Halimaw. Steve! Nasaan na siya? Bossing, kanina pa namin siya hinahanap pero wala. Ano sabi mo? Hoy, Flit. Master! Oras na merong mangyari masama kay Eve. Alam mo na kung anong susunod doon. Huwag kayong mag-alala. Bilang paniguro, naglagay kami ng transmitter sa bracelet na suot ni Eve. Sandali. Maalala ko nga pala. Anong ginagawa mo dito? Ano bang klaseng lugar to? Huwag mo sabihin sa akin naliligaw ka. Naliligaw? Hindi. Isa akong halimaw. Kaya kapag hindi ako nahuli, hindi rin matatapos ang larong habulan. Oh? Okay, naiintindihan ko na. Ano bang ginagawa mo dito? Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na dito ako para hulihin siya. Nandito ako ngayon kasi... Tama, para magpakain ng kalapati. Ang kukit kasi ng mga kalapati. Pagkain? Ha? Oo! Ang alam ko may pagkain ako rito eh. Teka, nasa na nga ba yun? Naipamigay ko na pala kanina, kaya wala na natira. Ganun ba? Huh? Huwag kang mag-alala. Bibili na lang ako ulit. Dito ka lang, ha? Salamat po, sir. Balik po kayo, ah. Oh, eto. Ice cream. Pagkain ng ibon? Oo, pero bago sila, tayo muna kakain. Malamig pala ang ice cream tsaka matamis. At hindi lang yun. Kahit matamis siya, wala siyang maasim na aftertaste pagkatapos mong kainin. Huh? Eto, ipunas mo sa bibig mo. Talaga bang sandata ang batang ito? Ice cream. Hmm? Masarap ang ice cream.
Kung sa ice cream pala nagkakaganyan ka na, magwawala ka pag natikman mo yung ibang masarap. Magwawala. Kung hindi mo alam, napakarami pang masasarap na bagay dito sa mundo. Masasarap na bagay. Oo, kaya ng steak, beer. Hindi. Mga paborito ko pala yon. Pero magugustuhan mo yung cake, chocolate, tiramisu, yung almond jelly. Ang mga gentleman kasing kagaya ko, hindi mahilig sa matatamis. Ngayon ko lang natuklasan na napakaraming bagay pala dito sa mundo ang hindi ko pa nalalaman. Eto, tignan mo ha. Eto! Okay, di ba? Gusto mo bang kumain na mas masarap sa susunod? Kumain ng mas masarap? Oo! Bukod sa matatamis, marami pa masasarap na pagkain dyan. Kagaya ng curry rice, hamburger steak, spaghetti. Ibig mo bang sabihin sasamahan mo akong kumain ng mas masarap? Oo, pangako yan. Pangako. Pangako. Oh, tingnan mo. May binibenta palang crepe doon, no? Dito ka lang, ha? Teka, pipili lang ako. Alin kaya mas masarap? Kailangan mo na umuwi. Sandali! Hindi! Teka, ibalik niyo siya! Pangako. Amoy ng dugo. Kumusta? Kagaya ng inaasahan ko, napaka-astig mo pa rin tignan, Train. Kumusta ang buhay-buhay? Kung nagkakaproblema ka sa mission mo, pwede kong i-alok ang serbisyo ko. Wala kang kinalaman sa misyon ko, Creed. Oh? So ano nangyari? Nakita mo na ba yung babaeng bioweapon? Sa totoo lang, hindi ako naniniwala eh. Pero posible kaya hindi mo nagawang kalabitin yung gatilyo ng baril mo dahil isa lang siyang bata, ha, Train? Wala namang pinagkaiba ang matanda sa bata pag misyon na ang pinag-uusapan. Oh, tama ang sinabi mo. Ganyan nga ang Train na nakilala ko. Kung wala kang matinong sasabihin sa akin, umalis ka na sa harap ko. Morphing. Siguradong alam mo kung ano yung ninako ni Tornio dun sa military base ilang taon na nakalilipas. Tama ba ako? Oh, ninako niya yung data ng nanotechnology. Gamit ang nanotechnology, gumawa siya ng method of attack. At ayon sa mga sabi-sabi, kaya daw nung mag-transform. Sa pamamagitan ng pag-iiba ng hanin ng body cells, pwede yung maging isang halimaw o maging isang anghel. Pwede rin yung mag-isang datang hindi nagsasalita. Meron siyang kakayahan na mag-morph o magbagong anyo. Ibig sabihin nakita mo si Eve sa park? Tapos bigla na naman siyang tinangay ng mga lalaki? Oo. Bakit kalmadong-kalmado ka pa? Dapat kasi dinala mo na lang siya dito eh. Wala na tayong magagawa doon. Anong ibig mo sabihin? Meron ako nalamang isang bagay. Ha? Nalaman kong hindi sandata ang batang yon. Isa rin siyang ordinaryong bata. Nagkataon lang kasing kakaiba yung kapaligiran na kinalakihan niya. Kahit isa pa yung nanotechnology, pwede yung magsilbi sa mabuti kung maayos lang yung gagamitin. Kaya bilang isang sweeper, bilang isang gentleman, hindi ko mapapatawad si Tornio. Sa ngayon, wala pa naman dahilan para mabahala ang sinuman. Dahil sa kasalukuyan, hindi pa naman ako kumpleto ang batang babaeng yun bilang isang sandata. Kaya kung ililigpit mo siya, gawin mo na yun habang maaga. Kung ganon, anong binabalak mo? O paano? Ano na ngayon ang pinaplano mo? Simple lang ang balak ko. Gagawa ko ng gulo para makuha ang atensyon nila. Pag nangyari yon, walang ibang option si Tornio kundi ilabas si Eve. Tapos doon mo siya ililigpit, hindi ba? Doon ko na siya ililigtas.
Ang ibig mong sabihin yan, Sa harap na ako atake. Magsisindi ako ng maraming fireworks ngayong gabi. Teka lang, Sven. Masyadong delikado ang plano mo. Oo, pero meron pa rin akong alas. Ano bang ibig mong sabihin? Kapag nasa gipit na sitwasyon na ako, 2 mata ko na ang gagamitin ko para tumingin sa kalaban. Yun lang ba yun? Ano ka ba? Engot ka ba o ano? O paano? Oras na para tuparin ko ang isang pangako. tama, Trin. Ganyan nga. Matagal ko lang inaasahan na magiging ganyang katigas ang loob mo. At ngayon na nga ang panahon na yon. Trin, walang dudang ikaw ang pinakaangat sa lahat. I'm the ultimate thief, Rinslet Walker. I had a killer idea of stealing some previously stolen nanotechnology to sell back to the original owners, but things happened to go in a different direction. Now the weapon has thoughts of her own, and Sven's fatherly instincts have suddenly gotten him acting too iffy for my taste. Not to mention that Kronos assassin Black Cat is trying to muck up the works. My plans are falling apart, and all I can do is sit back and watch. Can't anything